Sa inyo po ang inyong mga Biblia sa Psalm 119. Sa umagang ito, ang ating mensahe ay magmumula sa verse 161 hanggang 168. Makikita nyo ang bahaging ito ng awit ay sa ESV may pamagat na sin and shin sa ibabaw, or sa Tagalog nakalagay lang ay sin. Yan ay tumutukoy sa isang Hebrew letter. Kaya sa English ay dalawa ang tawag ay dahil mag-iiba ang pronunciation minsan depende kung ano ang salita. Pero yaan ay tumutukoy sa iisa lamang na letra na ito ang itsura sa Hebrew, at minsan babasahin siyang S or SH pero isang letra lang ang tinutukoy. At ang ginawa nga ng manunulat ng awit na ito ay sa buong awit siya ay nagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa salita ng Diyos. At ang ginawa niya, iniisa niya ang bawat letra ng wikang Hebreo. So kapag pumunta ka sa verses 1 to 8, makikita mo sa ibabaw nakalagay Aleph. Iyon ay tumutukoy doon sa unang letra ng Hebrew alphabet. At yung sunod, Bet, yun naman yung sunod. So yun naman yung kanilang letter B. At ang ginagawa nung manunulat ng awit ay sa bawat letra, yung mga verses na nasa ilalim nun ay nagsisimula sa Hebrew doon sa letra na yon. So sa kanyang pagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa salita ng Diyos, dinadaanan niya ang bawat letra at para bang sinasabi na daanan mo man at ubusin mo man ang bawat titik ng ating wika, ay hindi ako mauubusan ng papuri sa salita ng Diyos. Parang yung sinasabi nung awit na Amazing Grace, na kahit nandun na tayo ng 10,000 taon sa langit, hindi tayo mauubusan ng papuri dahil ganun kadakila ang kanyang biyaya. At ito ang katulad nun ang hinahatid na mensahe nitong mga awit na kahit daanan mo at ubusin mo ang letra sa ating wika, hindi ako mauubusan ng papuri ng aking pag-ibig sa salita ng Diyos. At ito nga ang ating pinag-aaralan ngayon, at ito'y inisa-isa nating pag-aralan. Yung unang bahagi ay si Pastor Diego ang nagtuturo, at nitong nakaraang sa tatlong letra, Kof, Resh at itong Shin, ay ako na ang nagsimulang magturo, at ito na ang second to the last na ating napag-aaralan, at patuloy tayong binabahaginan kung ano ang itsura ng pag-ibig sa salita ng Diyos. Kaya ngayon sa ating pag-aaral, tayo din ay makinig, aralin natin itong mga salita na ito na tinuturuan ng ating mga puso na magkaroon ng ganitong awit na ganito ang pagkamangha sa kanyang salita. Basahin nga natin itong verse 161 to 168, at babasahin ko sa inyo ito mula sa wikang Ingles ayon sa salin ng English Standard Version. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Princes persecute me without cause, but my heart stands in awe of your words. I rejoice at your word, like one who finds great spoil. I hate and abhor falsehood, but I love your law. 7 times a day I praise you for your righteous rules. Great peace have those who love your law. Nothing can make them stumble. I hope for your salvation, O Lord, and I do your commandments. My soul keeps your testimonies. I love them exceedingly. I keep your precepts and testimonies, for all my ways are before you. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, kami nga ay naghahangad ngayon na mapag-aralan ang bahaging ito ng inyong salita, at alam nga namin na ang inyong salita ay napakadakila na nagpapakilala sa amin ng inyong kabanalan at maging ng inyong biyayang kaligtasan sa amin na mga makasalanan. At kaya nga ang salitang ito ay napakahalaga sa amin, at meron ng binhi ng pag-ibig sa inyong salita sa aming mga puso. Ngunit nalalaman nga namin, Panginoon, na marami pa ang ilalago ng aming pag-ibig sa inyong salita. At sa oras na ito, kami ay naghahangad na matuto mula sa awit na ito
ng ano ba ang taas pa na maiaabot ng aming pag-ibig sa inyong salita, nang sa gayon nga ay lalo pa naming sikapin na maunawaan ang mga pahayag mo, ang mga kautusan mo, at lalo pa naming panghawakan ng iyong mga pangako sa amin. Nang sa gayon ay lalakad kami sa aming sa mga darating na araw at sa aming buong buhay nang may pananampalataya lamang sa iyong pangako at pasasalamat sa iyong biyaya ng naayon sa iyong kautusan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi natin nagugustuhan kapag sa lahat ng ating mga ginagawa ay may nanonood. Kapag ang lahat ng ating bawat aksyon ay binabantayan, hindi ito isang magandang pakiramdam. Sa opisina ay ang mga supervisor ay hindi natin masasabing kinagigiliwan ng mga empleyado at hindi ito dahil gusto nila maging malaya na gawin ang anuman nilang gusto, hindi dahil sa ayaw nilang magtrabaho at gusto sana nilang maglukulukuhan lang kapag walang nagbabantay, maging ang mga empleyado na masisipag naman at ginagawa ang kanilang trabaho kahit na walang nagbabantay, ay hindi pa rin nagugustuhan na kailangang bantayan ang lahat ng kanilang gagawin, na pinapanood kung tama ba ang lahat ng kanilang aksyon, at ang nangyayari, ang mga tao ay ginagampanan nga ang kanilang mga tungkulin pero hindi mula sa kaibuturan ng kanilang puso, at dahil napipilitan lamang, hindi na sila ay nagagalak na gawin ang kanilang trabaho, kundi dahil natatakot silang masuway, mapagalitan, at yung presensya ng isang nagbabantay ay isang nakakasakal na presensya at hindi nakakagalak. At totoo yan, matatagpuan ng ganitong saloobin sa ating mga puso, maging patungkol sa Diyos at sa kanyang pagbabantay sa atin. Maging sa atin ng mga mananampalataya, kapag tayo ay napapaalalahanan na ang Diyos ay nakatingin sa lahat ng ating ginagawa, ang epekto nito sa atin ay hindi na ito'y ikinagagalak natin at ikinatutuwa natin kapag pinaalalahanan tayo na mananagot tayo sa lahat ng ating mga sinasabi, sa bawat salita na ating bibigkasin. Ang epekto nito sa atin ay hindi na okay, ang Diyos ay nagbabantay sa akin. Hindi ganoong saya ang ating nararamdaman, kundi minsan talagang nasasakal tayo at baka maisip pa natin, hindi na lang kaya ako magsalita habang buhay. Baka may masabi akong mali at magalit ang Diyos sa akin. Ganito ang epekto sa natural na tao kapag siya ay napapaalalahanan na may nagbabantay, hindi ito ikinagagalak ng kanyang puso. Pero ituturo sa atin ngayon sa awit na ito, ang mga awit na ito ay nagagalak na nanonood ang Diyos sa lahat ng kanyang hakbang. Ikinagagalak niya na ang Diyos ay nakatingin sa lahat ng kanyang mga lakad, at ito pa ang pinagmumulan ng kanyang taus-pusong pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Isang kakaibang mapapansin natin sa awit na ito, kung ihahambing natin dun sa mga nakaraang talata na ating pinag-aralan, ang awit na ito ay puno ng kagalakan. At ang bawat talata, wala kang makikita na siya ay desperado. Doon sa dalawang na pinag-aralan natin, lagi siyang may daing na siya ay nahihirapan, na kailangan niya ng saklolo ng Diyos. Ngayon, dito sa awit na ito, bawat talata, kung isa-isahin natin, una, wala siyang hiniling. Walang kahit alin sa kanyang binanggit dito sa stanza na ito ay isang hiling, kundi lahat ay pagpapahayag kung gaano niya ka iniibig ang batas ng Diyos. So ito ay kanyang kagalakan lamang, at nilalabas lamang niya ang papuri na ganoon kaganda at kaibig-ibig sa kanya ang salita ng Diyos. At kaya dito natin dapat unawain na itong sasabihin niya sa uli, verse 168, ay hindi nagmumula sa takot. Sinabi niya sa 168, I keep your precepts and testimonies, for all my ways are before you.
So ginagawa niya ang mga kautusan at tinutupad niya ang tagubilin ng Diyos sa kanya dahil ang lahat ng kanyang mga lakad ay nasa harapan ng Diyos. At hindi niya yan sinasabi na dahil sa panonood mo, wala naman akong choice, baka magalit ka kapag may mali akong hakbang, kaya susundin ko na lang ang iyong gagawin. At kung titignan nga natin, sabi niya sa 167, "My soul keeps your testimonies." Mula sa kailaliman ng aking pagkatao, ang aking kaluluwa ay sumusunod sa iyong mga kautusan. At ang kanyang mga pahayag pang nauna, sinasabi niya, "I rejoice at your word like one who finds great spoil." Sabi niya, I love your law exceedingly. So ganun ang kanyang galak sa pagsunod. So kapag kanyang tinitignan na ang Diyos ay nagmamasid sa kanyang bawat hakbang, ito ay kanyang ikinagagalak at ang idinudulot nito sa kanya ay magalak na pagsunod. Masaya siyang ginagawa mula sa kailaliman ng kanyang puso na gawin ang lahat ng ipinag-uutos ng Diyos. So ito ang nais nating matutunan kung ito ang awit na ibinibigay sa atin ngayon ng banal na Espiritu na itinuturo sa atin na maging awit din ng ating mga puso ay na magkaroon din tayo ng ganitong kagalakan kapag ating naaalala na ang Diyos ay nakatingin sa lahat ng ating hakbang, lahat ng ating iniisip at nakita niya ang sikreto ng ating puso, ito ay dapat na ikinagagalak natin at magdulot ito ng masayang pagsunod sa kanyang mga kautusan. Ngayon, hindi natin sinasabi na mali matakot sa presensya ng Diyos, mali magkaroon ng takot sa kanyang kabanalan. Ito ang tamang tugon ng makasalanan sa harap ng banal na Diyos. At lalo na kung hindi ka pa sumasampalataya kay Hesukristo para sa iyong kaligtasan, ay talagang nakatayo ka sa ilalim at bigat ng iyong kasalanan at kitang-kita nga ng Diyos ang lahat ng iyong mga lakad. Kaya't hindi ka dapat makampante sa kanyang pagtingin. Nakikita niya na ikaw ay nakatayo sa iyong kasalanan at ikaw ay under just condemnation. Pero kung tayo ay mananampalataya, oo, meron tayong panimulang takot sa kanyang kabanalan dahil tayo ay nananatiling makasalanan, pero hindi dapat tumitigil diyan ang ating saloobin tungkol sa pagbantay sa atin ng Diyos, ay kundi magpatuloy tayo na maunawaan din na ito ay kagalakan natin. Kung tayo ay titigil na katakutan lamang ang pagbabantay ng Diyos, maaaring magdulot ito sa atin ng pagsunod sa kanyang kautusan, maaaring magdulot ito na ang ating pamumuhay ay mukhang naaayon sa mga kalooban ng Diyos, pero ito ay hindi pag-ibig, kundi parang resentful compliance to His mga pinag-uutos sa atin, at ang hinihingi sa atin ay taus-pusong pag-ibig sa Kanya. Meron siguro tayong kalalabasan na outward performance of the duties, pero hindi tayo magkakaroon ng mainit na relasyon doon sa Diyos Ama na nagbabantay sa atin. At sa umagang ito, ating pagnilay-nilayan ng salitang ito, paano magkaroon ng ganitong kagalakan habang ang Diyos ay nagbabantay sa atin. Ito ang nakita natin sa Kanya, hindi lang niya sinasabi na I keep your precepts and testimonies, at hindi niya sinasabi na magalak siyang sumusunod sa kabila ng iyong pagbabantay. Hindi ganoon ang kanyang sinasabi. Sinasabi niya ang itong kanyang magalak na pagsunod sa kautusan ng Diyos ay dahil nanonood at nagbabantay sa kanya ang kanyang Diyos. So ito ay pinaghuhugutan niya ng lakas at sigla para ang kanyang pagsunod ay may kagalakan. So paano ba nangyari na sa kanyang naliwanagang pag-iisip ay nakakagalak ang pagbabantay ng Diyos? Ngayon magbibigay ako ng 3 dahilan mula rin sa banal na kasulatan at napahayag sa atin, at ito ay mga hindi bagong pagtuturo, pero magandang tayo ay mapaalalahanan na ito ang tamang pag-unawa sa pagbabantay ng Diyos para tayo nga ay magkaroon ng kaligayahan na tayo ay kanyang binabantayan
sa lahat ng ating mga lakad. Ang unang dahilan kaya't tayo'y dapat na magalak na tayo ay binabantayan ng Diyos ay dahil ibig sabihin nito, wala nang maibibintang sa atin. Kung ang ating lahat ng mga lakad ay nasa harapan ng Diyos, walang makapagdadala ng bintang sa atin. Dahil nakita kung ang lahat ng ating ginagawa ay nakita ng Diyos, kung meron mang magbintang sa atin ng isang kasalanan na hindi naman natin ginawa, ay sigurado tayong agad-agad itong madidismiss yung kaso sa harap ng Diyos dahil alam niya kung ano yung tunay nating mga kasalanan. So ito ay isang assurance sa atin na walang makakapagdala ng false accusation laban sa mga anak ng Diyos dahil ang Diyos ay nanonood at nagbabantay sa kanyang mga anak. Pero may mas malalim pa doon na ikinagagalak itong salmista. Ang sinasabi niya ay, dahil alam ng Diyos ang lahat ng aking mga lakad at mas alam niya kaysa sa lahat ng iba ang aking kasamaan, kahit sinong magbintang sa akin, inakita na yun ng Diyos. Kung may dadalhin pa silang bagong akusasyon laban sa akin, nakita na yun ng Diyos. At ang Diyos mismo ang nagsabi na kay Kristo na yung lahat ng mga sumampalataya sa Kanya ay meron ng kapatawaran at wala ng condemnation na matitira sa lahat ng sumampalataya kay Kristo at nakita niya at ito ay isang declaration na nagmula sa Diyos kahit na nakita niya ang lahat ng ating kasalanan, ang lahat ng ating karumihan, maging ang mga kasalanan na tayo mismo ay hindi namamalayan at mga kasalanan na gagawin pa lamang natin na hindi pa natin nagagawa. Nakita na lahat ng Diyos iyon, kaya't hindi maaari na anumang bagong bintang o pintas sa atin ay mag-aalis sa pag-ibig ng Diyos. Dahil nga, nakita na ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan at kung siya mismo ang nagpatawad sa atin, wala nang makapagbabaliktad noon. At makikita natin na ito ang ikinagagalak nitong salmista. Sabi niya sa verse 161, "Princes persecute me without cause, but my heart stands in awe of your words." May mga pinuno na nag-uusig sa akin at sila ay walang dahilan para usigin ako. Pero kahit na hindi naman nila ako kilala, hindi nila alam ang aking mga lakad, ang sasama ng mga sinasabi nila tungkol sa akin, ang sama ng mga paratang nila tungkol sa akin. Pero ang Diyos na nakita ang aking mga lakad, ang Diyos na mas kilala ang lalim ng aking kasamaan, ang kanyang mga salita ay salita ng pag-ibig para sa akin. Isang pangako na ako ay completely forgiven at ako ay hindi niya iiwan at hindi niya kailanman pababayaan. Ito ang salita ng Diyos sa kanya kahit na ang Diyos ay nakita ang kanyang karumihan. Kaya nga sabi niya, itong mga pinuno ang sasama ng sinasabi tungkol sa akin at sila'y walang dahilan. But I stand in awe of your words. Kaya siya ay namamangha sa salita ng Diyos. Meron siyang pagkamangha sa nakakagulat na salita ng Diyos dahil itong Diyos na ito ang nakakaalam ng kanyang tunay na karumihan. Pero siya pa ang nagpapatawad at umiibig sa akin at hindi itong mga to na wala namang dahilan para ako ay kagalitan. Kaya nga isang kagalakan para sa anak ng Diyos na kay Hesukristo na siya ay binabantayan, na nabatid niya ang ating kasalanan dahil ito ay isang kadagdagang patunay sa atin na wala nang makapag-aalis pa sa ating kaligtasan, na wala nang maibibintang sa atin, wala nang maididiin pa sa atin dahil nakita na lahat ng Diyos yun at ito'y kay Kristo pinatawad. Ang pagchichismisan ay isa sa mga pinakamadaling gawing kasalanan at parang ang gaan lamang gawin na magsabi ng salita. Minsan pa nga ito ay entertaining gawin at para bang sa atin ito ay katuwaan. Pero ang sakit at paninira na nagagawa nito ay matindi.
Pero merong mga pagkakataon na ang tsismis, kahit ano pa mang dumi ang gusto mong paninira na gawin, ay walang bisa agad. At ito ay kapag sinubukan mong magtsismis sa isang tao na mas kilala yung gusto mong siraan. So, subukan niyo kung siraan sa asawa ko. Maghanap kayo ng kapintasan sa akin at sabihin niyo sa kanya na ibulong niyo sa kanya ngayon na alam mo yung asawa mo ganito ganito yan. Baka ah, agad-agad walang bisa yan hindi dahil sa magbubulag-bulagan siya sa mga kamalian ko o kaya dahil wala kayong makikitang kamalian sa akin. Ito ay walang bisa dahil siya ang mas nakakaalam ng aking karumihan. Mas marami siyang alam tungkol sa akin. Baka tawanan pa niya yung sasabihin niyo sa kanya. Kasi ayan lang ba yung nalaman mo? So, ito ang lakas ng ah, ito ang lakas at ng kapatawaran kapag ang tao ay nakita na ang kanyang kasalanan at merong umibig sa kanya na nakita na ang lahat ng kanyang kasalanan, sigurado ka na wala nang makakapanira sa kanya. At ganito ang kagalakan ng isang mananampalataya na inibig ng Diyos at pinangakuan ng kaligtasan, bagamat siya ay Diyos na nakita ang lahat ng kanyang kasalanan, maging mga kasalanan na siya mismo hindi nakikilala ay pinatawad ng Diyos, kaya't makakatiyak ka na wala na ngang kasalanan na makakapagdala ng bintang, wala nang akusasyon na makakapag-alis sa pag-ibig ng Diyos sa isang mananampalataya. Itong kagalakan na ito ay ating ngang madalas awitin. Ito ay isang stanza doon sa awit na Before the Throne of God Above na sinasabi, when Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, upward I look and see him there, who put an end on all my sin. So itong uh, kahit na si Satanas pa mismo ang mag-usig sa atin at ipaalala sa atin na tayo nga ay may bigat ng kasalanan, titingin lamang tayo kay Kristo na siyang nakakilala ng ating buong kasalanan at siya mismo ang pumasan ng ating kasalanan at ginapi ang lahat ng ating kasamaan. Kaya tayo ay nagkakaroon ng kagalakan at katiyakan na wala na ngang makapag-aalis sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ang katotohanan na ito ay may pinatotohanan din ng banal na kasulatan. Ito ay sinabi ni Pablo sa Romans 8, talatang 33, kung saan sinasabi niya, who can bring any charge against God's elect? Wala nang makapagdadala pa ng kahit anong bintang accusation o wala na makapaglatag ng kaso laban sa mga hinirang ng Diyos. Dahil, sabi niya, it is God who justifies. God who has already seen all my sin is the one who declared that I am righteous in Christ. Kaya nga, sigurado tayo na walang makapag-aalis sa ating kapatawaran. At ito ang kagalakan na meron tayo dahil ang Diyos ay nagbabantay. Kaya nga ikinagagalak din natin, maaari din nating ikagalak tulad ng salmista na ito na ang Diyos ay nanonood sa atin. Dahil nakita niya na ang lahat ng ating kasalanan at siya ang nagdeklara tayo ay may kapatawaran na kay Hesukristo. At itong kagalakan na ito sa Heidelberg Catechism, theologically, itong kagalakan na ito na tayo ay iniligtas ng Diyos, ito ang pinagmumulan ng lahat ng ating kagalakan para sa ating buong buhay bilang Kristiyano. Bilang pasasalamat sa kanyang pagliligtas sa atin, meron na tayong sapat na kagalakan para mamuhay na may motibasyon na sumunod sa lahat ng kanyang kautusan. Pero ganito nga lawak ang pag-ibig sa atin ng Diyos at hindi lang ito ang dahilan kaya tayo ay nagagalak sa kanyang pagbabantay sa atin. Doon nga sa Heidelberg Catechism question 1 na madalas kong i-quote, siya sabi na, what is your only comfort in life and in death? That I, both body and soul, whether in life and in death, belong to Christ my Lord. At hindi actually siya tumitigil doon. Ang sinasabi niya ay,
He also watches over me, such that not a hair on my head will fall without the permission of my Father. So ikinagagalak niya kasama sa kanyang uh, ikinagagalak na dahil siya'y niligtas, siya'y mayroong kagalakan na siya'y binabantayan ng Diyos. At dito makikita natin ang isa pang dahilan kaya tayo ay makapagtitiwala ay magagalak sa kanyang pagbabantay. Ito ay dahil ibig sabihin nito, kung nakikita niya ang lahat ng ating mga landas, ang ating lahat na paglakad, ibig sabihin nito tayo ay makapagtitiwala sa kanyang mga kautusan. Magkakaroon tayo ng kasiguraduhan na ang kautusan niya, anumang sitwasyon ang ating harapin, ito ang tama na magdadala sa atin sa kaligayahan. Kung ang Diyos ay sinasabing nakatingin sa lahat ng ating mga landas, na siya ay nagbabantay sa lahat ng ating mga lakad at sa lawak ng kanyang kaalaman, alam niya kung saan patungo ang kahit anong landas. Alam niya kung saan pupunta, kung sa iba ako dumaan. At kaya kung ganito ang lawak at taas ng kaalaman ng Diyos tungkol sa ating lahat ng pwedeng gawin, kapag sinasabi niya na ito ang tamang landas, ito ang tamang dapat mong gawin, ito ay maaari mong pagtiwalaan dahil siya ang nakakaalam kung saan patungo ang lahat ng landas. At makikita natin na ito ay ikinagagalak ng salmista na ito. Pagdating natin sa 163 hanggang 165, ang lahat ng kanyang babanggitin ay tungkol sa particularly sa batas. At dito ay binibigay niya ng pagpupuri ang batas na ito ay totoo at hindi kasinungalingan, na ito ay matuwid at hindi ito ikababagsak ng kahit sinong sumusunod sa kanila. So alam niya at nagkaroon siya ng kagalakan sa batas dahil siya'y nakakatiyak na ang lahat ng itinuturo nito ay walang kamalian, walang ikapapahamak, at ito'y magdadala sa kapayapaan. Sabi niya, I hate and abhor falsehood, but I love your law. 7 times a day I praise you for your righteous rules. Great peace have those who love your law, nothing can make them stumble. So dito nakita natin na yung kanyang kagalakan sa salita ng Diyos, particularly sa batas, sa kanyang mga kautusan, ay dahil nagkaroon siya ng kapayapaan na mapagkakatiwalaan itong mga pinag-uutos sa akin na ito ang tama, hindi ito kasinungalingan, ito ang matuwid, at ito ang kapayapaan para sa mga sumusunod, hindi sila ipapahamak nito. Kapag ako'y nagmamaneho, lagi pa rin talaga akong nagtitiwala sa Waze. At madami ng pagkakataon na yung tinuturo niya sa akin ay hindi naman ganun ka-updated. Minsan kahapon lang ay pag nagmamaneho kami at pinapaliko ako sa sunod-sunod na pinapaliko ako sa isang daan na lahat may harang na. Sabi dito, sabi may harang. Ito, pag dumiretso ako, sabi, o dito ka naman lumiko, may harang pa rin. Pero ganoon pa man na-experience ko na minsan mali ang tinuturo ng Waze. Sa totoo lang, mas nagtitiwala pa rin ako sa Waze kaysa sa sarili ko. Dahil hindi ko rin naman alam na may harang na yung mga likuan doon. At ako, hindi ko alam kung saan papunta yung mga daan. At hindi ko talaga alam kung saan ako dapat dumaan para makapunta doon sa gusto kong paroonan. At yung Waze, alam niya kung saan traffic, saan may pulis, saan may baha, at anong lane ang dapat kong dinadaanan. So, itong mas nakakaalam ay pinagtitiwalaan natin kahit sa itong bagay na minsan naman ay nagkakamali. Pero ito ang naging kagalakan nitong salmista, na ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng daan, kung saan papunta ang lahat ng bagay, at hindi siya nagkakamali. Kaya siya nagagalak ay dahil alam ko ngayon na ang lahat ng pinag-uutos mo sa akin at sinasabi mong ito ang daan, makapagtitiwala ako diyan at makakatagpo ako ng kapayapaan. Kaya may kagalakan ang mga mananampalataya sa
pagbabantay ng Diyos at sa kanyang kaalaman sa lahat ng ating ginagawa dahil makatitiyak ka na ang kanyang mga utos ay hindi nagmumula sa pagiging ignorante sa ating kalagayan dahil alam niya ang ating kalagayan. Dapat tayo makapagtiwala na ang kanyang kautusan ay ang tama na makapagdadala sa atin sa tunay na kapayapaan. Isa sa mga pinaka madalas na pinagdududahan ng maging ng mga mananampalataya kung ito ba ay tama sa kanilang sitwasyon ay ang pagpapatawad. Kung alam natin na may malinaw na pag-uutos sa atin na tayo ay patawarin natin ang mga nagkakasala sa atin. Pero napapaisip tayo kung paano kung umaabuso na, papatawarin ko pa ba? Kung nakailang ulit na siya sa akin, papatawarin ko pa ba ulit? At ganito din ang pinanggagalingan ng mga apostol mismo na alam nila na may kautusan na dapat sila magpatawad, kaya sila ay nagtanong din kay Jesus, ilang beses ko dapat patawarin ang aking kapatid na nakakaulit na sa akin? So ito ay nagmumula sa alam nila na ito ang utos sa kanila, na sinasabi ng Diyos, ito ang tamang daan, ito ang daan na magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Pero napapaisip din sila, hindi ba baka hindi na ito makabuti doon sa tao kung papatawarin ko siyang paulit-ulit? O iniisip niya na iba na siguro tong sitwasyon na to, siguro hindi nakita ng Diyos na merong tao na aabuso ng kanyang kapatawaran. Pero hindi ganoon ang Diyos. Kung tayo ay naniniwala na alam ng Diyos ang lahat ng landas, alam ng Diyos ang lahat ng puso, at alam niya na merong mga taong aabuso sa paulit-ulit na pagpapatawad. Pero sinasabi niya sa atin, ito ang daan para sa iyong kagalakan. Makailang ulit man siya, forgive others as God in Christ forgave you. At tayo nga din ay nakakailang ulit sa ating pagkakasala. At lampas sa 70 times 7 na tayo ay nagkakasala every day. Pero in Christ tayo ay pinapatawad ng Diyos at ganito ang sinasabi sa atin, patawarin natin ang mga nagkakasala sa atin. So, kung tayo ay magkaroon ng pag-unawa na Diyos ay nauunawaan ang lahat ng bagay, ang lahat ng ating mga lakad, ang lahat ng lakad ng lahat ng ibang tao, hindi tayo mag-aalinlangan na yung mga pinag-uutos niya sa atin ay magliligaw pa o magdadala pa sa kamalian. Magtitiwala tayo at magkakaroon tayo ng kapayapaan na sundin na lamang ang kanyang ipinapagawa at hindi na magkaroon pa ng agam-agam. At marami pang ibang mga kautusan na statistically in pastoral experience ay madalas lumabas na usually tinatanong ng mga mananampalataya na baka may mga iba't ibang exception. So halimbawa, unequal yoking. Ito ang isa sa mga sinabi, do not be unequally yoked with an unbeliever. Tapos mapupunta sila sa pag-iisip, hindi ba pwede namang baka ma-convert yung unbeliever, or baka ito ay dahil pag-ibig naman ito, ay mabuti naman siyang tao. Mayroon pang mga ibang mga pagdadahilan na ay isipin, hindi naman ako maliligaw niyan. So ito ay pag-iisip at pag-aalinlangan sa kaalaman ng Diyos na hindi ba alam ng Diyos ang iba't ibang sitwasyon. Marami pang iba kung okay lang bang magkaroon ng pastora. Ito yung isa pang statistically kine-question na kautusan, kung yung Sabat ba ay nananatili para sa atin. So ang Diyos ba nung binigay yung utos na yun, hindi alam na magbabago ang kultura pagkatapos ng ilang libong taon? So ito ay pagmamaliit sa kaalaman ng Diyos kung saan patungo ang lahat ng landas na kanyang ibinibigay sa atin. Pero kung tayo ay magkaroon ng pagtiwala na siya ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng ating mga lakad at nakikita niya kung saan patungo ang lahat ng daan, kapag binibigyan niya tayo ng kautusan, tayo ay makapagtitiwala na ang lahat ng ito ay magbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya nga, ito ang kagalakan, isa pang kagalakan na makukuha ng isang mananampalataya na ang Diyos ay nagbabantay sa kanya dahil ikagagalak niya kanyang ikadadali ng kanyang pag-unawa ng kalooban ng Diyos. Ito ang kautusan sa akin at alam ko na ito'y nagmula sa Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, kaya't ako'y
magtitiwala at susunod. Ang nais kong huling ibigay na dahilan kaya't ito ay kagalakan ng isang mananampalataya na ang Diyos ay nagbabantay sa kanya ay dahil ibig sabihin nito tayo ay makakaasa sa kanyang tulong. Dahil ang Diyos ay nagbabantay sa lahat ng ating mga lakad, tayo ay makakaasa na siya ay handang makatulong sa atin ano paman ang ating kinalalagyan. Kung ang Diyos ay nakatingin sa ating bawat hakbang, ibig sabihin ito nakikita niya kung saan tayo patungo at alam niya din, kilala niya ang ating mga kahinaan at siya ang nakakaalam kung ano ang tulong na kailangan natin. At dahil doon, alam natin na kung siya'y nagbabantay sa atin, alam natin na meron tayong matatawagan na alam kung saan tayo papunta. Sa maraming mga naobserbahan kong mga bata na first time sigurong maka-experience ng swimming pool, ay lagi silang natatakot. Madami pa nga sa ilang mga bata ay umiiyak maging sa mga level sa swimming pool na abot naman nila. Pero dahil bagong experience sa kanila ang ang magkaroon ng ganito kalaking tubig at hindi nila alam kung anong pwede mangyari sa kanila. Siguro natatakot lang sila doon sa isang bagong experience na hindi pa nila nasusubukan. Pero kapag kahit yung umiiyak na bata ay maaaring mapatahan kapag sinabi sa kanya, lika. Sinabi sa kanya nung tatay niya, lika, sasamahan kita. At nagkakaroon bigla ng tapang yung mga bata na minsan talagang nag-iiba. Siguro sa una medyo takot pa din. Pero kapag natutunan niya na hindi ako pababayaan nitong tatay ko at ako'y makakapit sa kanya, biglang tumatapang, tara punta tayo dun sa malalim. So sila pa yung mismong nagyayaya na pumunta dun sa malalim na kung siya lang ang nandun, wala siyang pag-asa. Siya ay mapapahamak kung siya lang ang pupunta dun. Pero dahil nga ganun ang tiwala niya doon sa tatay niya na sa pag-aalaga ng kanyang ama, ay siya may tapang na ngayon na sumuong doon sa malalim na bahagi ng swimming pool dahil meron siyang pagtiwala na hindi siya pababayaan ng kanyang ama. At ganito ang kagalakan na meron tayo dahil ang Diyos ang nagbabantay sa atin. Ang Diyos ang nag-aalaga sa atin. Meron na tayo ngayong kasiguraduhan, meron tayong kumpiyansa na dumiretso maging sa mga hindi naman natin kaya sa ating sarili. Dahil tayo ay may pag-asa, may pagtiwala na ang Diyos ang tutulong sa atin. Kaya nga kung tignan natin sa 166, ito ang ikinagagalak ng salmista. Sabi niya, I hope for your salvation, O Lord, and I do your commandments. Makita natin, hindi siya napunta doon sa maling lohika na dahil meron akong pag-asa sa iyong kaligtasan, hindi ko na kailangang gawin ang iyong mga kautusan. Ang kanyang sinasabi, dahil meron akong siguradong pag-asa sa iyong kaligtasan, ngayon gagawin ko ang iyong mga kautusan. At ito ay dahil tayo na mga makasalanan, alam natin na sa ating buong buhay, mananatili sa atin ang kasalanan. At maging sa ating buhay na sinusubok nating sundin ang lahat ng kanyang kautusan, maging habang tayo'y sumusunod, habang tayo'y gumagawa ng mabuti, may dungis ng kasalanan ang lahat ng ating ginagawa. So sa ating sarili ay wala tayong pag-asa. Malulunod tayo sa batas ng Diyos kung tayong mag-isa ang tatayo't lalakad. Pero dahil meron tayong pag-asa na ang Diyos ang nagbabantay sa atin at aakay sa atin sa ating buong buhay, tulad ng salmista na ito, tayo din ay mapapaawit. Meron akong pag-asa sa iyong kaligtasan, kaya ako ngayon ay susunod sa iyong kautusan. Iyong kautusan na malamang at sigurado hindi ko matutupad sa aking sarili. Laging palpak, magkakaroon pa ako ng mga matinding mga pagliko mula sa iyong kautusan. Pero dahil sigurado ako sa iyong kaligtasan, lalakad ako ng naayon sa iyong
mga ipinag-uutos. I hope for your salvation and I do your commandments. So nakikita nga natin na ganito ang kagalakan ng isang mananampalataya dahil nagbabantay ang Diyos sa kanya. Sa kanya ngang buong buhay ay makakaasa siya na nagbabantay ang Diyos, kaya siya ay may kagalakan na gawin na ang ipinag-uutos ng Diyos sa kanya. Dahil ah, dahil alam niya na ang Diyos ay nagbabantay sa kanya, kaya siya nagtitiwala tulad ng sinabi natin sa ikalawang punto na ang lahat ng batas ng Diyos, nandoon ang kapayapaan, nandoon na ang kaligayahan, kaya't yun ang gagawin ko. Pero alam din niya sa kanyang sarili na mananatili nga ang kanyang kasalanan. Kaya kung ganun, kung sa kanyang sarili lang at siya ay mamumuhay ng naaayon sa batas ng Diyos, hindi niya matatagpuan yung kapayapaan dahil hindi niya magagawa yung hinihingi ng batas ng Diyos. Pero dahil nga alam niya, dahil nagbabantay ang Diyos sa kanya, alam niya na nakita na ng Diyos ang lahat ng kanyang kasalanan. Alam niya na ang Diyos nung siya'y pinatawad, ay pinatawad ang lahat ng kasalanan na kanyang nakita. Kaya siya'y may katiyakan sa kanyang kaligtasan, may katiyakan sa kapatawaran ng Diyos, at dahil sa kanyang pag-asa, dahil sa kanyang katiyakan, kaya siya meron ngayong lakas at tapang na sabihin, I hope for your salvation and I do your commandments. Ito ang kagalakan natin bilang mananampalataya na tayo ay binabantayan ng Diyos. Kaya tayo ay lalakad sa ating buhay ng may kagalakan na sumunod sa kanyang mga kautusan. Noong nagkaroon ng isang conversation with a very casual conversation over dinner kasama ang isang nakatatandang mananampalataya at hindi ko na lang siya papangalanan. Kung nanood siya ng sermon na ito, surprise na lang sa kanya na kinukwento ko siya. Hindi ko makalimutan ang isa sa mga kanyang sinabi. Nag-uusap lamang kami at pero siya ay isang ganong klaseng tao na seryoso at nagbabahagi ng theological reflections habang kami ay kumakain. At kanyang nilalabas ang kanyang reflection sa Psalm 139 na sinasabi na bago pa man maisulat yung mga araw ko ay nandun na sa iyong aklat, nakasulat na ang lahat ng araw ng aking buhay bago pa man mangyari ang lahat ng bagay na ito. So, mula doon ay kanyang shinare at hindi ko makalimutan ang kanyang sinabi. Sabi niya, i-quote ko na lang siya directly. Sabi niya ay, from the point of view of God, my life is over. At nung sinabi niya yung bahaging yun, ay sa loob-loob ko parang napaisip ako bilang isang theology nerd, ay tama ba yun? Tama ba yun? Or grammatically bang tama yung kanyang sinasabi? Pero dahil sa kasunod nung kanyang sinabing sentence, ay kung may kamalian man yun, patatawarin ko na dahil yung sunod niyang sinabi ay isang sa akin pagpapakita ng napakagandang halimbawa ng pananampalataya na talagang nagagalak siya na hawak ng Diyos ang kanyang buong buhay. Sabi niya, from the point of view of God, my life is over. And I'm sure it's a good life because it came from my good and gracious Father. So hindi ko makalimutan yung bahaging yon kasi ang lakas ng kanyang tiwala na ang Diyos, dahil hawak ng Diyos ang kanyang buhay, sigurado siya na ang kanyang natitira pang mga araw ay maganda. Karamihan sa mga natututo ng Reformed Theology, natututunan nila yung predestination, natututunan nila na ang Diyos ay sovereign at parang wala silang free will. Ito ay na ang mga kinakalabasan, kung ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay, para saan pa na mabubuhay ako? Para saan pa na ako ang magdedesisyon? Hindi ba siya na ang gagawa ng lahat? Pero itong mananampalataya na ito ay ipinagdiriwang niya na sinulat na ng Diyos ang aking buong buhay. At mas tiyak ako sa ginawa niya at sinulat niya para sa akin kaysa sa ano pang desisyon ko. Kaya ito ang pananampalataya na meron tayo, isang
magalak na puno ng kagalakan na pananampalataya. Dahil ang Diyos ay nagbabantay sa atin. Ang Diyos ang may hawak ng ating buong buhay. Kaya tayo ay lalakad sa natitira nating mga araw ng may kagalakan dahil makakaasa tayo sa kanyang kaligtasan na nakakita ng lahat ng ating mga lakad, nakita na ang lahat ng ating mga pagdapa at pagliko na hindi pa natin nakikita. Nakita niya na ang lahat ng yon, naisulat niya na ang lahat ng yon. Pero ito ay nagmula sa ating Diyos Ama na nag-aalaga sa atin at tayo ay magkaroon ng pananampalataya at kagalakan na hawak niya ang ating buong buhay. Nang sa gayon tayo ay lalakad ng may pasasalamat at kumpiyansa sa kanyang pag-aalaga. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong salita na nagpapakita sa amin ng isang napakagandang halimbawa ng kumpiyansa sa inyong mga pangako. Napakagandang halimbawa ng pananampalataya na nakikitang ang iyong pagbabantay na siguro ang natural sa amin ay ito'y katakutan at magkaroon kami ng napipilitan lamang na pagsunod. Nakita namin sa salitang ito na ang iyong pagbabantay sa amin ay sanhi at ugat ng aming kagalakan na maaari namin itong pagkunan ng lakas para kami lumakad sa aming buong buhay ng may kumpiyansa sa iyong mga pangako. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong salita, lalo pa naming maunawaan ang iyong pagbiyaya sa amin. Lalo pa naming maunawaan ang lalim ng iyong pag-ibig sa amin sa pamamagitan ni Hesukristo. Nang sa gayon ay maunawaan namin na ang iyong pagbabantay sa amin, ang iyong pag-aalaga sa amin ay nagmumula sa pag-ibig at hindi isang panakot na kami lamang ay tumupad sa iyong kautusan, kundi isang ah, sanhi para sa amin ay kami ay lumakad ng may kagalakan na gawin ang lahat ng pinag-uutos mo. Tulungan mo kami, Panginoon, sa buong araw na ito na lalong maunawaan ang iyong biyaya nang sa gayon sa mga darating pang araw at sa aming ang buong buhay ay lalong tumaas ang aming pasasalamat sa iyo at lumalim pa ang aming pagsamba sa iyo at ang aming buong buhay ay may kagalakang sumusunod sa iyong mga kautusan. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.